Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga kababayan, hindi na nakapagpigil itong si dating Pangulong Duterte matapos ilaglag at ibunyag sa publiko ang planong pagtakbo ni Speaker Romualdez sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Sabi ni dating Pangulong Duterte, noon pa man ay kinausap na siya ni Romualdez at gusto niyang tumakbong pangulo ng bansa. Kaya sa ngayon ay pilit na sinisiraan nila itong si Inday Sara kung saan ay tinanggalan ng Kamara ng Confidential Fund ang Vice Presidente. Hinamon din ni Duterte ang Kamara na magkaroon. So ito lang mga kaibigan, para sa akin lang kung tatapat man si Martin mga kaibigan kay VP Sara, malabong manalo si Romualdez mga kaibigan. Maraming nagmamahal kay Vice President Inday Sara mga kaibigan. Nakikita ko lang ng pag-audit sa kanilang ahensya. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in... Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano nga si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Bagamat malayo pang eleksyon, naniniwala ang kampo ni Duterte at mga DDS supporters na ngayon pa lang ay hinahanapan na nila ng butas itong si VP Inday Sara dahil malakas ito at nangunguna bilang pambato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Ano ang masasabi mo dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo na estilo ito ng kampo ni PBBM at Speaker Romualdez para pabagsak? Nadawit na naman ng ating mahal na Pangulo mga kaibigan. Siguro wala mga kaibigan, wala naman sigurong kinalaman ng ating mahal na Pangulo dito mga kaibigan. Itong si VP Inday Sara Duterte. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Eto na, nagsalita na ang ating pinuno. Sino? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So it's time for you to take a stand. Dinepensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte sa gitna ng plano ng Kamara na alisan ng confidential funds ang civilian agencies tulad ng OVP at DepEd. May hamon din siya sa Speaker ng Kamara. Naghamon ng liquidation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman na anya. Kongreso raw ang pinakabulok na institusyon dahil sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabay banggit kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang Speaker sa pagkapangulo. Nako. Pati Office of the President. Tingnan nyo yan ha. Binuking. Mamaya papakita natin yung parte ng speech niya na talagang sinabi ni Romualdez sa kanya may plano maging pangulo yan si Romualdez. Ha? At alam nyo, ito walang biro. Nagbabalak mga kaibigan si Romualdez pala kaya naman pala Pero malabo yan mga kaibigan, baka hindi pa ko malahati sa boto yan. Ito. Yan po talaga ang kalagayan sa Kamara. Pagbali-baligtarin nyo na, ang pinakakurap na ahensya ng gobyernong ito, walang iba kung hindi yung mga congressman. Ang daling busisiin ng bawat ahensya ng gobyerno, pero ang Kamara ni isang tao, wala kang nakitang naglabas ng kanilang
audit saan ginamit ang pera. May nakita kang congressman na naglabas ng kanilang audit at sinabi, eto, napunta ang pera. Wala. Pero ang gagaling niyang pumuna sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung mga madadaldal dyan, yung mga pasikat dyan, bago kayo magpasikat, mga gunggong kayo, ilabas nyo muna kung asan yung pera ng binibigay sa inyo ng gobyernong ito. Kaya nga ang sabi niya dito di ba? Sino daw Sino daw itong pati yang si Romualdez, si swallowing, sa madaling salita. Baka yan ang pinuno ng buwakan ng ina-party. Bakit? Binabuwakan ng ina, buwakaw. Oh. He is swallowing. Wow. Malalim yun, Brad. Pag hindi ka pa tinamaan yan, ang kapal na ng mukha mo. Romualdez, kaya ba ganyang kalaki ang tiyan mo dahil sa dami mong naswalo? Naku, durog na naman si Romualdez dito, mga kaibigan. Kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Nako! Pati Office of the President, tinanong ng dating Pangulo kung magkano ang nagagasta. Kasunod ng mga banat na yan, ang pagdepensa naman ng dating Pangulo sa kanyang anak, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa paggamit ng intelligence fund. Kasi ito natatawa lang ako sa balita ng GMA. Actually, sa TV5, hindi nga diniscuss alam mo, alam niyo yung panahon na kung saan ang mga media ay sip-sip sa presidente? Ang media ay sip-sip sa administrasyon. Hulaan niyo kung kailan panahon yan. Yung totoo. Kailang panahon yan? Panahon yan ng mga dilaw. Ngayon, nauulit yung ganyang klase. Nagsasalita ang Pangulo. Tingnan nyo ending nitong balita na to. Parang ang dating, pinagtatanggol lang niya anak niya. Ang dating, kaya gusto ng confidential funds ng anak niya is para pag maghimagsik. Hindi nila nakita yung buong speech na kaya niya gusto yung confidential para ihanda para yung pagmamahal ng mga estudyante sa bayan, military training. It's all against the enemy of the state. Kaya nga binanggit niya pa si Franz Castro Bakit? Yan ang number 1 na komunista daw. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Yung pagtutol kasi ni Romualdez, mga kaibigan, parang lumalabas doon na parang kinakampihan niya sila Franz Castro. Tapos Hontiveros. Yun yung para sa akin, mga kaibigan. Ang dating sa news na ito, parang pinagtanggol lang yung anak. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Yan lang ang pinalabas ng lintik na news na ito. Na-audit na daw ng COA ang Kamara at walang problema. Yun, pinagtanggol. Eto pakinggan nyo yung speech. Napakaganda at hihimayin natin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga talagang malalim na kasabihan na ni Pangulong Duterte. Napakalupit ho. Pasok! Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo. And you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano yan si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker,
Yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Dito literal, nilaglag, di ba? Nilaglag ni Pangulong Duterte etong si Romualdez. Na noon pa lang daw, sumisip-sip na yan at gusto niya maging presidente. Romualdez, apaka-ambisyoso mo. Pero alam mo, natanong ko yan. Natanong ko ito kay Natanong ko ito kay Sas eh. Sabi ko, Sas, sa sobrang lakas ni VP Sara Duterte, malakas talaga eh. Diba? Sa tingin mo, may chance ba si Romualdez? Kahit ako mga kaibigan, talagang mapapaisip na lang ako eh. Tatapat si Romualdez kay VP Sara. Oh my God. Kahit ba mag-ubos ng pera yan? Kahit ba iswallow niya lahat ng dapat? Tingin ko mga kaibigan, kahit mag-ubos ng pera si Romualdez sa mga kaibigan, hindi mananalo yan. Pat iswallow? Alam mo sagot ni Sas? Kahit malakas si VP Sara Duterte, ang kailangan lang nilang gawin, tapyasan ng konti. Sa madaling salita, bugbugin lang ng konti. At gamitan ng smart magic. Kasi tandaan ninyo, tama eh. Kung masyadong malayo yung agwat, mahihirapan, di ba? Mahihirapan. O, sabihin mo na, ito si Romualdez. Ito si VP Sara Duterte. O, mayaman to si Romualdez. O, lahat gamitin niya, kapangyarihan niya, pera niya, bla bla bla. O, pati media na hawak na niya ngayon lahat. Halos lahat ng media hawak niya na. O, gamitin niya. Angat siyang konti. Malayo pa din. Kaya ang kailangan, bugbugin ng konti itong si VP Sara. Sinimulan na nila. Tapos, magikan mo ngayon na smart magic. Kaya may possibility. Lang yung smart magic yan. Dito kasi talagang binanatan na ni Pangulong Duterte ito si Romualdez. Ganyan kasi mga Duterte mga kaibigan, direct to the point din kasi sila. Nagbabanggit sila ng pangalan. Hindi yung tipong nagpapahapyaw, yung mga dilawan, puro pahapyaw, di nila maerekta. Ibahin nyo ang Duterte mga kaibigan. Diretsuhan na. May pangarap talaga maging presidente. Di ba? Ano, mag-aantay pa ba kayo? Nasampaling kayo? Kayong mga nag-BP Sara Duterte at napunta sa Unitae, aantayin nyo pa na sampalin. Sinampal na nga ngayon yung BP natin sa pamamagitan ng pagtanggal ng confidential fund. Sinampal na siya. Bakit ba kasi tinanggal yan? Because they want her to fail. Remember, DepEd, malaking bagay ang pagdating sa insurgents. Pag yan nag-fail, fail si BP Sara. Second, ako nga okay na ako sa DepEd eh. Wala akong problema. Kasi in terms of confidential fund, I agree. The office of the president should have confidential funds. I agree with that. Bakit? There are intelligence na ang nakakaalam lang presidente. Ako agree ako diyan. Even si Marcos ang presidente ngayon, I don't have problem with confidential fund of the president. Pag hindi kayo sumagot, huwag niyong sagutin at sabihin, na-audit na ito ng COA, wala kaming pakialam sa COA. Si Pangulong Duterte, sinabi ni Pangulong Duterte, bayaran ng COA. Binabayaran ng COA. Wala kaming pakialam sa COA. Ilabas nyo sa taong bayan. Kami ang mag-uusga kung ginamit nyo ba sa tama o mali. Huwag sa COA lang. Bakit? Kaya nyo yan eh. Kaya nyo kontrolin ng COA. Ito this is ironic kung paano nangyayari sa bayan natin.
Sino ang tinatarantado ninyo sa sasabihin ninyong kayo ay na audit ng COA? Eh kayo rin naman na nagde-deliberate ng budget nila. Sa tingin mo, kokontrahin ka niyan? Sa tingin mo, ilalabas niyan? Wala. Kaya nga, sabi ni Pangulong Duterte, nananawagan siya sa lahat. Even the police, even the military, lahat pinatawagan niya. We demand this congressman na ilabas kung saan ginamit ang pera ng taong bayan. Kumakapo na kayo lahat sa confidential funds ni Inday. Akala ninyo makakalusot na kayo? Hindi, kasi yun ang totoo eh. Ang akala ninyo, porket nananahimik yung ale, eh walang papalag, bahala kayo sa buhay nyo. Kami, lalabang kami. Hindi namin kayo kokontrahin. Hindi kami magre-revolusyon. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto lang namin bilang ordinary paying citizen of this country, we demand, where did you put your budget? Your pork barrel, saan ninyo nilalagay? Etong mga congressman natin, grabe, akala mo kung sino hindi kurap pag pinuna nila yung mga ahensya ng gobyerno? Etong mga mambabatas natin, akala mo kung sinong punahin etong mga ahensya ng gobyerno tungkol sa budget nila. Pero alam naman nila all along, itong mga sekretary natin, na kayo ay bayarang mga congressman. Kaya din hindi nawawala ang korupsyon sa Pilipinas. It's because etong mga nagsasabing huwag kayo mag-corrupt, gamitin nyo yung tama yung budget nyo, are the same people na tinutulungan ninyo para magkaroon ng budget. Nagigets nyo? The same people. Alam ko yan. Kasi kayo rin yung mga taong nangihingi ng porsyento pagdating sa mga projects sa DPWH. Tapos kayo magsasabi sa DPWH, gamitin nyo ng tama yung budget nyo. Tapos same din ang gagawin ninyo. Kayo pa ang maglalagay ng district engineer para sigurado sa construction, pasok yung asawa mo, kaya yung anak mong may construction. Ay, tapos na. Mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.